Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ng mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan ang mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamashuwagan ang mulubyo. Puro Himang Rao HST. Yan na aan iyan yung mga kasugmong ang Philippine Information Agency. Yes, maupay nga kulop ha aton nga tanan. Tikang ha Philippine Information Agency, makakaupod kami niyo yan na nga kulop para paghuruhi mga rawan ng mga maupay nga balita. Mga programa ngan serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas, labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro han Philippine Information Agency ngan Sir Rayan Arinto ang Regional Head han PIA Eastern Visayas. Inihivi tulintino gumban nga iyo makakahimang raw yan na nga kulop ha huruhimang raw ha este ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Welcome ano ha aton programa para yan na ang adlaw Biyernes August 14, 2026. Syempre, ito natin programa was made possible through the support of our partner in information dissemination. Hailarom ito na Presidential Communications Office and DYES, Radio Pilipinas Porongan. Hailarom, of course, ang leadership and station manager, Ate Ruth Abunda. Ngan syempre waray kita din kung waray ang tech support tikang kan Coach Eufem Buna ngan syempre kan Chief Tech Joey Policarpio hat transmitter. Damo nga salamat po.
iyo kami nababatian ha radyo pero naka-stream dama kita live ha Facebook pages han Radyo Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar so visit la aton i-follow nga ni-like ang Facebook pages han Radyo Pilipinas Borongan and of course ang PIA Eastern Samar para updated kita iton recent events, news and information tikang dinhi ha probinsya han Eastern Samar. And if you want to get updated also with the news and the current events ha ibang probinsya han Eastern Visayas, you can also check the Facebook pages of Radio Pilipinas ang iba-iba nga mga station may Kalbayog din pa Sugod and others ngan syempre ang PIA Biliran, Northern Samar, Leyte yun lang. And ang amon main page ang amon regional page and PIA Eastern Visayas. So yes, like and follow lang to be updated with the news and current events dinhi Region 8. Ang aton oras 16 minutos ang nakalabay ito na launa hiton kulo. Antes kita kumadto hiton aton mga news and information nga dilanay kita hiton weather update dinhi Borongan City. So adyan pinakabag-o nga weather update para yan nga Biyernes, August 14, 2026 tikang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services and Administration o PAGASA an aton Weather Bureau So para Borongan City nga Eastern Samar ginbaban-aban yan ang partly cloudy ngadto danay cloudy nga kalangitan nga may posibilidad hin mga pag-uran o pagdalugdog. Actually yan mapaso pa naglinakat la kita from our residence and medyo mapaso so better pagdarala gihapin payong to protect syempre ourselves from init ngan oran samtang iton temperatura yan ang adlaw adaha 28 ngadto hit 33 degrees Celsius samtang ang hangin magiging moderate tikang habagat o southwest. Ang kahimtang naman iton kadagatan na aton lugar ginkikita nga moderate. Ngan itong pinakabagong observation ng Pag-asa Weather Station dito Borongan, ang temperature naka-record 26 degrees Celsius. Pinakabagong available report para yan ang adlaw. So, sanglit para mga mabiyahe yan ang adlaw. Maupay nga magdarahin payong raincoat tungod han posibilidad hin pag-uran. Ngan syempre ito paso. Ngan para naman mga nagbumotor, take extra care while traversing iton madalunot nga kalsada labi na kun umuran nina. Ngan syempre may mga trabaho o aktibidad hagawas magin andam liwat sudden changes aton weather ngan kun magtikang anyway parang diri man but kun magtikang makusog nga pagdalugdog likay nato ng mga lugar nga delikado ngan pagstay ilarom hiton marigon nga structure. Kahimang raw, anong mga tinubiyanan, anong opisinahan gobyerno para may pasabot? Para naman aton mga paragpangisda nga nagbabiyahe dagat, importante nga bantayan ang kahimtang ang dagat. Nga pinakabag-o nga marine weather advisories, tikang of course sa Pag-asa, antis kumadto halawod. Ngan syempre padayon nga maging alerto ngan magbantay opisyal nga mga pahibaro Pag-asa ngan han lokal nga disaster risk reduction office. Ngan kung may Facebook pages ka mo pwede ito i-follow ira Facebook pages itong Pag-asa ngan iton iyo mga DRRM offices kay permit na update iton aton pagtaga weather syempre din na Borongan City ngan probinsya han Eastern Samar.
pag taga-kuryente naman so far waray kita kinita nga advisory tikang ha SML ko kung may power interruption yan ang weekend, though kakulap may danira advisory nga red alert status iton dinhi haaton nga nagdeclare an NGCP nga may mga power interruption kagabi actually sa iba-iba nga bungto din hiya probinsya, pero so far waray power interruption scheduled for this weekend din hiya probinsya han Eastern Samar. Yung mga kasugmong sa Philippine Information Agency. Nga di naman kita pag taga-tubig, may abiso ang Borongan Water District, para hiton tanan nga konsumidor nga posible maging mahinay ang water pressure o temporaryo nga waray supply ng tubig nga pipila nga lugar tungod han padayon nga mahuraw or pagkaogahan panahon or prolonged dry season. So tungod han kakulang han tubig ha mga water source, limitado yon naan aton water supply. Ngan also usa nga hinungdan han paghinayan supply darahan sobra na nga pagkadumog ngan kaluma nan pipira nga mga pipeline nga nagresulta hindi ri makontrol nga mga leakages ngan pagkawara hin tubig ha sistema. So nangangaro iton management iton Borongan Water District hin pagintindi pasensya ngan kooperasyon ngan ginpapahinumdum liwat iton aton mga konsumidor nga magtipig ngan gumamit hin tubig husto ngan malikyan ang diri kinahanglanon nga pag-aksaya samtang padayon nira nga ginhihimoan pamaagi basi mapadayon an pag-uswagan serbisyohan tubig. So yes, tipid-tipid lang na kita iton water due to prolonged dry season or super El Nino ngan syempre iton deteriorated pipelines dinhi Borongan City. Puro himang raw ha este. Puro himang raw ha este. Aton mga kahimang raw, ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat. Anyway, nga dilaanay kita iton aton mga balita, mga headlines nga nahikay han Team PIA Eastern Samar tikang dinhi probinsya han Eastern Samar man syempre syudad iton Borongan. PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Para ito naton mga headlines, regional launching han Ligtas Tigdas 2026, Gindumara Habungto han Dolores. Syudadan Borongan nanguna ha Climate Smart Agriculture Proposal para ha Eastern Samar. Inflation rate ha Eastern Samar inabot at 8.2% yan na nga Hulyo sumala ha PSA. Governor R.V. Verdonici narawat ang 5 nga Unified 911 Emergency Response Motorcycles para ha Eastern Samar. Tulong nga batanon nga boksingero ang Borongan nakasikmit hin medalya tikang ha nasyonal nga kompetisyon ha Bohol. Uplift program ni PBBM naghatag hin 2,000 pesos nga bulig ha sobra 1,000 nga mga panimalay ha Borongan. Borongan nakipagsumpayan ha DNR para mapauswag ang produksyon han dagas ngan pakabuhi ha upland communities. Kong Gonzales nakiusa ha ceremonial turnover han 2 nga generator sets para ha isla han Humonhon. Ngan Governor R.V. Verdone naghatag in hulos nga suporta ha mga 2026 Estehanan Bar examinees pinaagi hin financial assistance.
Madilanay kita ito naton siyahan nga balita, regional launching Hanligtas Tigdas 2026, gindumara habungto Han Dolores. Adi an akon balita. Ginlunsad habang tuwan Dolores, probinsya ng Eastern Samar, ang Regional Ligtas Tigdas 2026 o measles rubella supplemental immunization activity ng vitamin A supplementation ng Department of Health Eastern Visayas o DOH-8. Tuyuhan kampanya nga mapakasugan ng hibaruhan publiko nga maaghat ang mga kaganak nga pabakunahan ang ilang mga anak nga naedad unom tubtub 59 ka bulan kontra measles nga rubella base maprotehiran hira kontra hini nga mga sakit nga pwede maging seryoso nga magresultahin kamatayon ha mga kabataan. Ha Eastern Samar masobra 44 mil nga kabataan ang target nga mabakunahan habugos nga kampanya. Kinpahayag ni DOH Regional Director Dr. Exuperia P. Sabalbirino nga ang measles rubella vaccine taluwas nga epektibo nga sobra 50 katuig na nga ginagamit ha National Immunization Program sa iba-iba nga mga nasod. Ang supplementary immunization activity ginbubuhat ha durengan nga paagi habugos nga Region 8 nga nabugos nga Pilipinas base mapakusog ang herd immunity nga malikyan ang measles outbreak. Kinahanglan maabot ang 95% nga vaccination coverage ang target nga populasyon base makabot ini. Ginagat ni Sabalbirino ang mga lokal nga panggobernohan, health workers, mga kanak, ang bugos nga komunidad nga magburublig basi waray bisan sa nga bata ang mahibilin ha kampanya. Upod ang mga kabataan nga naakoy hard to reach areas. Samtang gipabagatan ni Provincial Health Officer Dr. Marian Epifania Sidirio nga ang panoyohan ligtas tigdas 2026 amo ang zero missed child, zero outbreaks. Ha Dolores, sobra 3,000 nga kabataan ang target nga mabakunahan. Gintambungan ang regional launching nila sa Barberino, Dolores Mayor Zaldi Carpeso, Dr. Marian Isidirio, Dr. Jean Marie Igargo, sangguni ang panalawigan member Attorney Byron Suyot, como representante ni Governor R.V. Verdone, Dr. Ruby Remuar, nga iba pa nga mga opisyal ng gobyerno ng health sector. Ang Ligtas Tigdas 2026 magpapadayon tikang Agosto 10 to Agosto 28, 2026 sa bugos ng Eastern Visayas nga ginaaghat ang DOH ang mga kaganak nga dadoon na nila mga anak ha mga vaccination site o makipag-coordinate ha ira mga health workers. Para PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang Borongan City nanguna ha Climate Smart Agriculture Proposal para ha probinsya han Eastern Samar. Dugang nga detalye hini adi anakon balita. Igin presentar ni Mayor Jose Dayan Agda ang proposisyon ng syudadan Borongan para ha isa nga Climate Smart Agriculture Project nga susuportahan ng United Nations Climate Technology Center Network o UNCTCN didahan Agosto 4 nga nagpakitaan iya katuyuanan nga iupod ang mga bungtuhan sulat sa Julian may dulongan balangkayan como benepisyaryo. Ang proposisyon ay ginpresentar pinaaghin online nga meeting nga doon mga representante han Korea Environment Institute ng Sustainable IF. Pinaaghin Climate Change Commission of the Philippines o pwede mga opisyal ng syudad ng Borongan nga mga representante tika nga napat nga bungto. Katuyuanan han ginproponera nga proyekto ang pagpasulod din mga teknolohiya para climate smart farming, pagtukod din mga model farm ng seed bank, pagpauswagan pagdumaraan tubig, pagpalambo ang paggamit ng renewable energy mga sistema ng agrikultura, ng pagparigon ng konserbasyon ng tuna, agud mabuligan ng mga paraguma, ang mga epekto ang pagbaguhan klima, ng mapauswagan ng seguridad ng pagkaon. Antes ang presentasyon nagburublig ang syudad ng Borongan nga nanapat nga bungto hapag identify ang ira pagkakapareho nga mga problema sa agrikultura nga napaghimo in common roadmap para sa agrikultura nga andam ng mga epekto ang pagbaguhan klima o climate change. Yan na gina-assess pa ang proposisyon samtang naglalao ang syudad ang Borongan nga makakarawat ang technical nga suporta kinahanglan base maparigon ang malungtaron nga agrikultura sa Eastern Samar. Para PIA Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar
Miracle News. Naton oras 30 minutos ang nakalabay iton alauna iton kolop. Mabalik kita unina para more information news and information after hin pipira nga pahinumdum. Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabayit niyo. Nanay, magpapabandilyo mati kapitan nga magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamo tagakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan ibaro kami pagtipikit atong kalibungan kay kami lagapit mangungkoy dinhi. At tahala, pag hinay ka mo nga ayaw pa kagabi ha. Para maiwasan at epekto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Puro Himang Rao HSD. Puro Himang Rao HSD. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades kan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HSD. Puro Himang Rao HSD. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamashuwagan ang mulubyo. Puro Himang Rao HSD. Yan na aan iyan yung mga kasugbo ang Philippine Information Agency. Yes, mga pangakulop, and you're still listening Rumang Raw Este and radio program han PIA Eastern Samar. And syempre ako lagi ni Hivi Tolentino Gumban. So balik kita aton iba pa nga mga news and information nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar. Inflation rate Eastern Samar inabot 8.2%. Yan na ang Hulyo sumala PSA. Dugo nga impormasyon hini adyan balita Jing Lira. Sumpay aton padayon nga pagbantay han ekonomiya han probinsya simaka nga tuha 8.2% ang inflation rate paspas nga pagsaka han presyo han mga balunon nga serbisyo Eastern Samar para han naglabay nga bulan han Hulyo 2026. Iniingyang pahayag ni Supervising Statistical Specialist Susain B. Amosco tikang mismo habuhatan han Philippine Statistics Authority Barangay Balud Syudad han Borongan didahan formal nga press conference nga gindumara kakulop nga adlaw Agosto 13, 2026. Ini nga 8.2% indako good nga ginambak tikang han 5.8% la nga naitala didahan naglabay nga Hunyo 2026. Sumala ang datos nga ginlatag ni Amosco, ang grupuhan food and non-alcoholic beverages ang naging numero 1 nga mitsahan pag-ulbuhan inflation, kundi inagunit inihing gidadakuin nga 55.7% nga bahin han nga tanan nga pagsaka han presyo han probinsya. Ini nga sektor, ang isda ngan iba pa nga mga pagkaon tikang hadagat insinmaka nga tuha 28.1%, tikang han 14.1% didahan Abril.
Samtang ang cereal, lakip na ang bugas, in haros pumilo ang dako, tikang 6.3% han Hunyo, ngadto 11.5% didahan Hulyo. Haluyuhin ni linuhay ang bintahan ng presyo han mga utanon ngadto 6.1%. Ang sektor naman han housing, water, electricity, gas and other fuels ang naging ikaduha nga gidadako nga kausa han inflation nga may ada 17.7% nga amot hakabug-usan nga pitad han ekonomiya katapos magtalahin 8% nga inflation didahan Hulyo tikang han 5.2% didahan Hunyo. Ang kuryente ang nakitaan han may pinakahataas nga pagbago kundi intik ang han negative 6.9% nga deflation didahan Hunyo, intigda nga inambak nga 21.6% nga inflation didahan Hulyo. Nakatabang man hingguti ay nga pagluway han uri nga hinabubo nga 24% tikang han 32% han Hunyo, pati na ang LPG nga hinabubo gihapon nga 19.3% tikang han 27.3% didahan naglabi nga bulan. Ginkompleto naman han restaurants and accommodation services ang nag-una nga tulo nga nagkausa han inflation ha Eastern Samar nga may ada 9.8% nga bahin hakabug-usan nga datos. Nagpabilin nga hitaas kundi establila ang dalagan hini ha 18.3% para han Hulyo kundiin ang mga restaurants nga mga cafe inakitaan gihapon hingguti ay nga pagsaka ngadto ha 18.2%. Tikang han 17.9% didaahan na kalabay nga bulan. Kapag tapusan briefing, gimpahayaghan PSA nga padayon nira nga gimbabantayan ini nga dalagan han ekonomiya para han mga istihanon. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihaon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang Governor Iverdone kinarawat ang 5 nga Unified 911 Emergency Response Motorcycles para ha probinsya han Eastern Samar. Dugang impormasyon hini, adi anakon balita. Kinarawat ni Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone ngan PNP Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ang 5 nga bag-o motosiklo para ha Eastern Samar Police Provincial Office durante han turnover ang 50 nga Unified 911 Emergency Response Motorcycles ngadto ha mga police officers sa bugos ng Eastern Visayas hadton Agosto 11. Ginpangunahan ni DILG Secretary June V. Crimulya ang pagpanhatagan mga motorsiklo ha Camp Kang Leon ha Palo Leyte nga nagtutuyo nga mapakusugan kapasidad ng kapulisan na pagresponde ha mga emerhensya. Sumala kan Governor Iverdone ang duga nga mga unit makakabulig ka probinsya ha mas madagmit ka pagresponde ha mga emerhensya nga ginpapadara pinaagi han Unified 911 Emergency Hotline. Ang Unified 911 system nga ginlunsad han Setyembre 2025 inasang centralized nga mas madagmit ka paagi han pagresponde ha mga emergency ha bugos nga nasod. Ha seremonya ginpabugatan ni Secretary Rimulya ang importansya han peace and order nga naginpahayagan niya pagsarig ang Philippine National Police nga gindayaw tungod han itaas nga performance nga pagsarig han publiko. Ang 5 nga motorsiklo kabahin ng padayon ng suportahan gobyerno nasyonal ha pagpakusugan emergency response ng public safety ha Eastern Samar nga iba pa nga probinsya ha Eastern Visayas. Para ha PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihaon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang uplift program ni PBBM naghatag 2,000 pesos nga bulig ha sobra mil nga mga panimalay ha syudad han Borongan. Para impormasyon hini, adi anakon balita. Maupay naman nga sumat para han mga Boronganon. Hataas nga dungog ang ginhatag han aton mga batanon nga boksingero tikang dinhi syudad han Borongan. Nakakarawat 2,000 pesos nga bulig pinansyal ang por lo menos 1,268 nga kablas nga mga panimalay ha Borongan durante ang ikaduha nga uplift payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD hadto na gusto dya sa LGU Multipurpose Gym ha Barangay Campisaw. Ang mga benepisyaryo inakilala pinaagihan datos han Community-Based Monitoring System o CBMS han Philippine Statistics Authority o PSA
PIA nga makakarawat hin pareho nga kandidat kada bulan tubtub Disyembre. An uplift nga nangangahulugan hin Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, inasa nga programa ng DSWD nga nagtututo kapag hatagin suporta ang mga kablas ng vulnerable nga mga miyembro han komunidad labi na adton waray pa makakarawat hin iba nga klase hinayuda. Ginpangunahan ng DSWD Regional Office 8 ang pagkikipagkoordinar sa City Social Welfare Development Office and payout para sa mga benepisyaryo sa syudad han Borongan. Para sa PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang tulo nga batanon nga boksingero han Borongan nakasikmit hin medalya tikang ha nasyonal nga kompetisyon nga ginbuhat ha Bohol. Dugang nga impormasyon ini at yan balita ni Jing Lira. Masungkit ang usa nga silver nga duha nga bronze medal didahan bag-o lang nga natapos nga 3rd Tege National Amateur Boxing Championship sa Dugo sa Bohol 2026. Didahan dakong ang kompetisyon kontrahan pinaka mag-upay nga atleta ng amateur fighters tikang ha magkadurodilain nga dapit hanasod nakuha han delegasyon han Borongan ang kadaugan hapira nga mga divisyon. Silver medal ang malampuson nga ginsungkit ni Bao Franzen Madeha didahan light welterweight division. Samtang hira Jade Franz Tolosa didahan super bantamweight division ngan Liam Josh Moralios didahan flyweight division in pariho naman nga nag-uli in bronze medal para han syudad. Tungod hini nga dako nga dungog, formal ginpasidunggan ngan ginabi-abi ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ang mga atleta didahan ira courtesy visit sa City Hall han Huwebes, Agosto 7, 2026. Gindayaw ni Mayor Agda ang maupay nga performance ng mga boksingero ngan iya ginpahayag nga ang pagdarahin mga dekalidad nga atleta ha mga national nga arena inagpapakita han talento ha sports nga ginhurma ha syudad. Ginlalad niyan gihapon han lokal nga ehekutibo ang padayon nga suporta han lokal nga panggobyernohan para han grassroots sports development. An madinalagon nga kampanya han delegasyon han boxing in gingiyahan ira head coach nga Hininio Berlosa upod han importante nga bulig han suporta tikang kan assistant coach Ronel Beato. Tikang ha PIA Eastern Samar, ini Hijing Lira, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar. Samtang Borongan City nakipagsumpayan ha DENR para mapauswag ang produksyon han dagas ngan pakabuhi ha upland communities. Dugang impormasyon adi anakon balita. Magpapadayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR hapag pauswagan Integrated Floriculture and Apiculture Project habang nga hibakong Borongan City pinaagian pagdugang hin mga flowering plants so ganda nilang ilangin sa pagita. Inian asahan mga ginhisgutan na pakikita ni Mayor Jose Evan Dayan Agda kan Senior Science Research Specialist ng Project Leader Alvin Angelo Salting han DNR, kaupo ng Borongan City Environment and Natural Resources Office han Augusto Jess. Tika nga pagataman hin stingless bees ang proyekto naghatag na hinhigayon han mga miyembro han Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association o BIAFA nga makaproduser hindi kalidad nga dagas. Yan naging kikitaan pagdugang hin flowering plants, sugad nga paagi ha pagpadayon han produksyon hin dagas nga paghimo hin masustainable nga panginabuhi para sa mga upland farmers. Nagpasalamat naman ni Mayor Agda hapadayon nga suportahan DNR nga iya ginkikita nga nakaangay sa mga prioridad han syudad sa paghatag hin sustainable nga panginabuhi, pagproteherhan kalibungan ngan pagpauswagan lokal nga mga produkto. Kaapiliwat paghisgot ang mga representante ng DOST PSTO, DTI Sir Samar, City Planning and Development Office, ng City Agriculture Office. Para sa PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din aton namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News.
Samtang kung Gonzales nakiusaha ceremonial turnover handuwa nga generator sets para haislahan humonhon. Magiging mas masarigan na ang supplyan kuryente ha barangay Habag ha islahan humonhon pinaagihan duha nga 12 kilowatt generator sets sa ginlansad para ha commercial operation. Nakiupod sa ceremonial launching ni Eastern Samar Lone District Representative Congshin Gonzales upod ang mga opisyal ha National Power Corporation o NAPOCOR, Department of Energy nga lokal nga gobyerno hadto na Agosto 14. Ang seremonya dito kunta pagdudumaraon na humunhon pero ginbalhin Hagiwan Municipal Hall tungod han maraot nga panahon. Ang duha nga generator sets ginkikita nga importante nga pitad ha paghatag hin mas regular nga mas masasarigan nga kuryente ha mga residente han humunhon. Ginlalauman liwat nga makakabulig iniha pagpausog ang mga serbisyo ngan oportunidad ha komunidad. Kaupo ni Kong Gonzales sa aktibidad ang mga representante han NAPOCOR, DOE, lokal nga gobyerno ngan mga barangay officials samtang iya ginpabugatan ang importansya han padayon nga koordinasyon para ha electrification ng mga komunidad nga nanginginahanglan hindugang nga serbisyo. Panagat kayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang Governor Iverdone naghatag hinhulos nga suporta ha mga 2026 Estehanon Bar examinees pinaagi hin financial assistance. Ginpapakusog ang provincial government ang suporta ha mga aspiring lawyers sa Eastern Samar State University o ESSU nga maatubangan bar examinations yan nga Setyembre. Ginbisitahan SU-ESDL ngan Bar Operations Committee hi Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone kakulop nga adlaw base ipresentar ang mga panginahanglan ang 50 nga mga law students nga ma-take an exam tikang September 6 tubtob 13. Base makabulig ha irap pagpangandam ngan pagkuha ang eksaminasyon tag 6,000 pesos nga pinansyal nga bulig ani hatag han gobernador ha kada examinee nga may kabugusan nga 300,000 pesos para 50 nga mga bar examinees. Ginkukonsidera liwat ang provincial government ang transportasyon ng mga pamilya, professors, faculty and staff ng mga law students nga makadto o masalubong ha final day han bar examinations base umupod ha paghatag hin suporta ha aton mga bar examinees. Ang inisyatiba nagpapakita ang suportahan probinsya ha edukasyon ngan pagdevelop han mga estehanon nga magiging mga professional ngan posible nga magserbisyo ha komunidad. Samtang naghatag liwat hin suporta hi Eastern Samar Lone District Representative Congshin Gonzales para ha mga bar examinees han probinsya. Panagat kayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Ngayon para ito natin, uri nga balita, kabataan ha Eastern Samar nanguna ha blood donation ngan dental health services. Ngayon pangunahan ng mga kabataan ha Eastern Samar ang isang blood donation drive ngan dental health service nga nagtutuyo ha pagbulig ha kahimsog han komunidad. Ha aktibidad nga may tema nga dugo mo paglaom ko ngan raising values for healthy smiles. Gintirok ang mga youth volunteers, health workers, blood donors ngan iba pa nga mga partner para ha blood donation, dental check-up ngan oral health education. Ang aktibidad yung kikita asyahan nga youth-led nga inisyatiba ha probinsya nga naghiusahan blood donation nga dental services nga nagpapakita han aktibo nga papelan kabataan ha paghatag hin serbisyo publiko. Ginsuportaran liwat ini Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Iverdone nga padayon nga nag-aaghatan partisipasyon ng kabataan ha mga programa para kauswagan han komunidad. Nakikbahin liwat ang aktibidad ang Provincial Health Office, Philippine Red Cross, Eastern Visayas Medical Center, City Health Office and Borongan, mga dentista ng dental health workers, nga iba pa nga mga youth ngan community organizations. Pinagi ang blood donation, ginpapabugatan han mga organizers nga asa nga donasyon, mahimo makatalawas hin kinabuhi, samtang ang regular nga pagataman han hipon ngan baba, importante para ha maupay nga kahimsog. Ang inisyatiba nagpapakita ang pinaagihan youth power
Healthy Future mahimo mangunan kabataan ha mga programa nga may direkta nga kabalsanan ha kaimsog han komunidad. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyo ng gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Ato mga Yes, so mga to ang mga news and information nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar, tikang din probinsya Eastern Samar. Ngan another news just in ini yan alain ginbubuhat an inaugurasyon ngan turnover han Maritime Building Phase 1 ha Eastern Samar State University Giwan Campus. Okasyon gin pangunahan han mga opisyales han probinsya ug mga lideres san institusyon ha pangunguna nila House Minority Leader and 4-piece Party List Representative Kong Nonoy Libanan, Assistant House Minority Leader ng Lone District of Eastern Samar Representative Congressman Sheen Gonzales, Governor Ralph Vincent R.V. Verdone nga ginrepresentara ni Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ESU President Dr. Andres Pagatpatan, iba pa nga mga taga-ESSU ngan mga taga-DPWH, campus officials, staff ngan mga estudyante hanis. So, ang bago nga pasilidad inopisyal na ginabrihan pinaagihan ribbon cutting ngan pagbindisyon ha Maritime Building nga pinangunahan nila Kong Libanan ngan Sheen Gonzales So ginanugarahan nga gin-turnover bag-o nga Maritime Building ha Eastern Samar State University Giwan. Hindi ko na send kanina kan dinhi kan kan coach isa-send ko an photos So maupay nga building last year gin gin groundbreaking if I remember correctly. Yeah, so yes, kalawitan new maritime building ha ESSU Giwan. So parang kailan lang last month lang nag-open liwat kita hiton College of Medicine and iton building din hiya ESSU main campus or Borongan campus, and now may naliwat bago nga building ESSU Giwan. So yes, kalawit kaupay ang ganda ng building nila doon. Maritime Building han Eastern Samar State University Giwan Campus. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyo ng gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang rao ang mga tinubyanan ang mga opisina ng gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamashuwagan. Man syempre another latest update tikang na ini ha national government an aton mga contract of service ngan JO workers. So good news ini para iyo so para ito naton mga contract of service o mga COS ngan job order workers sa gobyerno pwede na maghulog SSS PhilHealth ngan Pag-ibig. So ini nga programa ginpaluag ni President Ferdinand Marcos Jr. An access sa social protection program sa mga COS ngan job order workers sa gobyerno. So this is through the Administrative Order number 43 nga ginpagawas han June 3 nga pwede na igkaltas compensation han mga COS ngan JO workers ang ira kontribusyon ha Social Security System SSS PhilHealth ngan Pag-ibig basta may daklaro nga pagtugot tikang ha worker. So through this system direkta nga pwede i-remit han government agency ang kontribusyon ngadto ha tulong nga ahensya. Salit dili na kinahanglan nga personal pa nga mag-asikaso hini ang mga workers. So sakop han man do ang mga COS ngan JO workers sa national government agencies, tapos mga department, bureau ngan office, mga GOCCs, ngan mga SUCs or state universities and colleges. Ngan syempre ginaghat, kin-encourage liwat ang mga local government unit o LGU ang magpatuman
hinpareho nga sistema, ano. Reminder lang, voluntary an arrangement ng kinahanglan nga may clear consent from the worker antes magdidak, ano, an agency ila compensation. Ngan, dirilot kin babaguhan man doan na exister nga contractual lagyap nga relationship han mga COS kan JO workers gobyerno. Ngan, syempre, anent to this, gin mandoan liwat han Department of Budget and Management, Civil Service Commission and Audit SSS PhilHealth nga pag-ibig magpagawasin mga guidelines nga accounting procedures para hininga mando, no, para hiton implementation hininga mando nga Teped Order number 43. So kaya importante ini kasi anaton mga COS or mga contract of service workers and JO workers, di rin hira considered as regular government employees. So iton GSIS di rin hira covered. But under this CSS COA DBM Joint Circular number 43, pwede na sila maka-receive ng premium up to 20% hiton ira suhol, which is meant to cover voluntary SSS PhilHealth and pag-ibig contribution. Pero as what I've said earlier, kailangan consent from the workers, ano. So maupay inhiya nga programa para at least maka-avail man gyapira hiton GSIS, no, kay damo iton mga programa han GSIS nga kailangan naman syempre nila ma-avail. Ngan, again, voluntary ini, kailangan written consent before magdidak iton agency. Ngan, covered national government agencies, department, agencies, bureaus, offices, GOCCs, and SUCs, and highly encouraged iton LGUs, but they are not required to follow suit, ano, highly encouraged la. So, ito yung agency must remit ang mga deductions dito sa SSS PhilHealth ng pag-ibig within the prescribed periods. Can reminder, this does not change itong EU employment status, bale. Remain as COS or contract of service workers or JR workers lagi hap, and not a regular plantilla employees. So, this is signed on June 3, 2026 and will take effect immediately, ano. So yes, this is really a good news for our JOs and COS, ano, mga government offices. Puro Himang Raw HST. Puro Himang Raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyo ng gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Raw HST. Puro Himang Raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan ang mga opisina ng gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kamashuwagan ang mulubyo. Puro Himang Raw HST. Yan na aanhiyan yung mga kasugbo ang Philippine Information Agency. Also, pag tagaligtas-tigdas ngayon, highly encourage itong DOH, itong aton mga kabataan nga na edad 6 months to 59 months, ito nila mga parents nga syempre ipagpabakunahan itong ira anak, kanan measles, rubella, ngan itong OPV or polio in gina-administer vitamin A. So kadtol ako kamo yung mga health centers actually iton ibang mga barangay or ibang municipalities kakadtuon mismo iton ira mga mga hagrayo nga mga communities para maabot hining MR, measles, rubella, vitamin A supplementation, So, update, tikang DOH Eastern Samar, in just 1 week of implementation, adaan iton 12,345 nga mga kabataan na nabakunahan. Ngan siniringayan ni Dr. Exu, an RD han DOH nga ini nga measles, rubella vaccine is
5 decades, more than 5 decades or more than 50 years na in existence. So, dapat hindi tayo magdalawang isip, or hindi tayo mabahala nga pa-vaccine naton mga anak kay 50 years na good in existence. So, nagpapatapod hira nga this is safe para ito naton kabataan. Ngan, syempre, this is not to protect lang ito naton kabataan, but also to protect ito naton mga silid balay, ngan, syempre, ito iya mga nakikisalamuha hagawas. So, adto encourage han DOH nga anaton mga kaganakan mga guardian nga bisitahon naton iton health center sa aton tagsa-tagsa nga bungto or may mga barangay health centers iba nga mga bungto ngan pabakunahan iton aton anak to prevent ining measles, rubella, ngan syempre an vitamin A supplementation so maupain nga way to take care and to prevent the spread of these diseases. So again katulak kita aton mga health centers pag-inquire hiton aton mga health workers para hindi nga MR or measles rubella vaccine nga gindumara actually ang regional launching didto bungto Han Dolores. So ina-aim talaga ng DOH na ma-achieve naton or nira at least 95% han vaccination coverage dinhi Eastern Visayas. So napakayanaan iba kung kay kuno bain every year ba to or what? Actually every year may dainira mga kabataan nga vitamin A supplemental ginpa-drop nga ni haira ba. But ini nga MR every 3 years actually. Ang last is 2023 nga whenever there is a need ngay recently nagkamiada kita hindak nga parang siguro 5,000 cases han tigdas din niya PH Pilipinas kaya an World Health Organization nagmando hining vaccination against measles rubella vaccine. Anyway naton oras 2 minutos na nakalabay iton alauna iton kulop. Thank you so much pamati, pag-stay with us, pagkalaw iton aton program Huruhimang Raw Haeste an radio program han PI Eastern Samar ngan syempre damo nga salamat liwat kan Coach UFM Buna din hiha tech side ngan kan Chief Tech Joey Policarpio. Again, see you next week Friday, August 21, Huruhimang Raw Este ang radio program han PIA Eastern Samar. Tugtog naman, kasunod nga gayon, nga aton paghurimang raw, punta kami inakahatag hiliksato, importante, o napapanahon nga mga informasyon, dinhi Asinarangan Visayas, o Kasinarangan Samar. Huruhimang raw, Haeste. Huruhimang raw, Haeste. Huruhimang raw, Haeste. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan.